Mga kabugtuan, ang ato ng Presidente, ang Republika ng Pilipinas, Presidente Benigno S. Aquino III. With your permission, Mayor. Specifically, yung pagbibigay po ng pagkain, basic po na necessity. Kasi iba ito, hindi biro-biro ang mangyayari kung hindi tayo maghanda. Manager. Ganda kami kaagad ng retrieval ng mga transformers is heavily damaged. Pero ang gagawin nila, This morning, we have partners from the U.S. Navy who arrives for our health. Yes, So- yung balik tayo, 4,000 liter filtration plant. Meron ko mang specs nun para malaman kung sisip natin, kung airplano natin. Hindi ko pa po, yun kanina lang pong umaga, pumunta po yung team leader na, so makikipag-usap lang muna po sila sa municipal. Baka pwede makisupre. Baka pwede diretso na tayo sa mga pangangailangan. Para maumpisa na natin mahanap kung saan natin kukunin lahat ng pangangailangan. Okay. So for now, we need the supply for medicines because we have enough for now with the supplies from our donors, the fluids, the water disinfectants, the surgical supplies, and then the portalettes, then the vaccines because we anticipate possibilities of epidemics in the evacuation centers. Since may listahan din kasama ng folder. I-formal na lang natin. Tapos, if you can, kahit handwritten para bago kami umalis. At least, saka kung sino yung kakausapin sa Cebu, kami na mag-organize whether kung kasya sa C-130, kung hindi, isasakay sa barko ng Coast Guard. But kung sinong kakausapin doon para malaman namin paano dadalhin dito. Pero yung medicine, klase, anong quantity, yung fuel, anong quantity rin ang kailangan, etc. Also were set up in the airport. That would be all. Walang site sa Eastern Samar, Resort. As Eastern Samar po, Leyte, Western, and Northern. ayun, hindi pa po nila nabigay. Eastern Samar, we have Borongan is up on air. And we have a libreng tawag in Kinapondan Municipal Hall and Hermani Municipal House. Maximum na ilalagay po sa helicopter ay mga 10 sako. Magandang, maupay na na ho ba? Maupay na. Ugto, tama. Maupay na ugto. Sa inyong tanan, tama ho yun. Tagal na ako hindi nagwawari. Nung pre-practice ko kasi yun, napunta ako sa Ormo kasi Cebuano pa lang sa salita doon. Anyway, yung, first of all, gusto kong purihin kay lahat na nandito, sa kay Mayor. Talagang madali ka trabaho. Okay? Sipin nyo, ano ba problema natin? Merong apektadong mga tao, 1.4 million. Apektuhan ni Yolanda. Kailangan natin pakainin araw-araw 1.4 million. Kailangan natin ipunin lahat ng supplies at idala dito. At yung dadala naman natin, hindi natin nakausap kagad. Hanggang ngayon, nagre-restore pa Smart, Globe, wala pa. Hindi natin makausap. Ilan ba ang problema? Ano ba problema dyan? Ano kailangan nyo dyan? So katulad doon dito sa Giwan, tanda ko kung nag-uutos rin. Sabi ko, bakit ba? Sabi niyo 3 days, di ba? Bago nakapunta dito. Nagtatanong ko, bakit ba yung pinipilit ko makausap lahat ng lugar, lalo na yung mga wala pa tayong contact. Sabi ko, di puntahan ng helicopter, di pwede helicopter, gamitan ng barko, hindi pwede barko, by land. Hindi pwedeng hindi napuntahan. Kailangan mapuntahan lahat. Doon mag-uumpisa yung pwede natin gawin. Tama ba? So, kanina, nung umikot tayo dito sa inyong lugar, talagang hindi ko talaga maiwasan na talagang pag tinignan mo hinaharap, ano pa kaya mangyayari sa atin dito. Pero, tingnan natin lumipas. May nakita ako kanina, may isang padero, nakalagay doon yung parang description pag may storm surge. Kumbaga handang-handa na kayo from before. Kaya lang nga medyo namutla na yung warning. Pero ibig sabihin siguro nun, lahat kayo pamilyar na. Sa iba lugar kasi parang ngayon biglang sinasabi hindi sila naabisuhan ng storm surge. So, ang gusto kong ipagdiinan, may kakayahan ng gobyerno, marami hong tumutulong sa ating mga bansa, 28 bansa na hong tumutulong sa atin. Kaya ba natin ibangon? Pwede. Kayang-kaya. Pero, pag kayo nagkusa sa bawat lugar, mas dadali ang proseso, mas mapapabilis natin. For instance, yung dito, banda doon kanina ko po tinitingnan yung yerong nando sa taas nitong punong nakalbo.
Baka may lumakas na hangin, lumipad si Aero, meron pang ihabol na nadamay. Pwede natin linisin yan, di ba? Yung mga puno ng nyug, siguro kausapin natin yung mga may-ari. No? Business rin ho yan in the sense na pwedeng gawing coco lumber, tatayo natin ang bahay. Hindi lang ho dito sa inyong lugar, pero marami ibang lugar. Di ba? At habang yung puputol naman ito, yung magko-convert na gagawin niyang lumber, may sweldo. No? Meron tayong cash for work, meron tayong food for work na programa. At yung sinabi ni Mayor kanina, na gusto nyong may trabaho kayo, ayaw nyo relief. Parang wag puro relief. At tama ho yun. No? Pag inumpisahan ho natin yung pagbabalik ng ating dignidad, ng ating kabuhayan, no? Nandito ang direktor natin ng BIFAR, may papaliwanag sa inyo mamaya dahil fishing nga ho. Siya na magsabi, no? Kung anong kaya ng ahensya na ngayon mismo. Okay. So, ulitin ko lang ho. Siyempre nakakalula ho yung mga government buildings diyan, kalahating bilyon na kaagad ho yan. Yung gagawin natin lahat ng kailangan, ang objective, bigger, yung parang better. Yun ang una-una, better. Mas kaya mag-withstand ng mga bagyong ganito. Dahil talagang perpetual na darating sa atin ito. Yung sa kuryente ho pala, maka-review ko lang, 2 to 3 months. Matagal naman ho yata yun. Commitment ho kasi sa akin ni Secretary Petilla, restored. At least mababa yung wattage. No? Pero may kuryente sa lahat. Ilaw man lang muna. Yung pinakamalala, December 31. Medyo malungkot akong Pasko. Pero yung, katulad na, ano ba problema, no? Ang nireport niya sa akin yung transmission towers ng National Grid, over 100 towers na nasira. Parang 100, sorry, hindi ako sigurado, pero parang 138 ang tanda ko. Ikakabit niya lahat ulit yun. No, yun ang dadaluyan ng kuryente nationwide. Tapos meron pa nga doon, paano bang gastos nito? Pinaaral ko ngayon, hindi lang ako makasabi sa inyo ng ganito natin babayaran yan. For instance, Mungkahi ho, pwede no National Grid Corporation, yung mga towers ho kasi pag-aari ng estado yan eh. Nilis natin, concessionary National Grid, di ba? Babalik sa atin yan pagdating ng panahon. Kailangan lang i-maintain. So, pwede lang itayo lahat, ready raw sila, pero ipapasa sa consumer yung gastos. Dahil kailangan ma-recover. Ngayon, ang Mungkahi naman, may malampaya funds. No? At mukhang pwedeng kunin doon. Pero hindi ko masabi sa inyo, doon natin kukunin yun para hindi na ipasa doon sa mga consumer na buwabangon pa lang eh. Yeah? Oh. Pero bago ko maipangako sa inyo, kailangan manigurado muna akong di ba, pasado sa lahat ng batas at pakailangan ng bürokrasa. No? So, at mukha naman may confidence tayong pwede ho yun. Pero, hanggang dinaanan ng mga abogado, ayoko muna mangako sa inyo. Pero ang focus ng gobyerno ay paano ba kayo maibalik no, sa mas maayos na kondisyon sa lalong madaling panahon. Okay? Ngayon, dito organisado kayo. Ganda, di ba? May nangyayari, madali kayong katrabaho, pwede natin paghatian yung kailangan gawin. Dalawa tayo naghahati sa trabaho o may mga iba pa tumutulong sa atin, di lalong bibilis. So ulit to, no? Sa pangunan ng Buti Mayor natin, lahat si Vice, buong konseho, lahat to na nandito, talaga naman unang papasalamat ako sa iyo na pababa natin ang casualty. Siyempre, target to natin, lalo pa buhabayan. Yung isang sayang, no? Yung Doppler natin, nandito sa Giwan. May building, radar equipment talagang ibabalik. Hindi pa rin na-turnover sa atin eh. So, hindi pa na-turnover sa atin, mukhang lalong darating pa. Well, di ko rin umakomit yun dahil tulong ng hapon yan, no? Pero palagay ko naman ibibigay sa atin na parang tutulungan tayo ulit na magkaroon tayo nito. Anyway, yung ilagay natin sa kapanatagan ng loob natin. No? Salamat po, naunawaan nyo. 275,000 food packs ang kailangan maipon at maitransport sa lahat ng lugar na nangangailangan. No? Alos every 2 days. Marami hong tumutulong sa atin. Tinuro ko yung mga repacking center sa Metro Manila. Meron sa Cebu, si Joel Villanueva na mamahala. Talagang pabilis ang pagtakbo niyan. Siyempre, yung isa sa pinakamalaking krisis natin. Yung sa Pablo, ilan ang inassist natin, Pablo? Ilan na? Inassist. Yung feeding ng program. But this is definitely bigger. Roughly, sir, mga 300,000 families. Bigger yun? Bigger. Kasi malaki sa Compostela, sir. Pero bakit? Anyway, hiwa-hiwalay nga lugar dito. Sa totoo lang, may mga lugar na kulang pa datos natin. At ako naman bawal ako magalit. Yeah.
kakausapin ko yung ating mga LGU. LGU kasi dito sa inyo magaling. No? First responder, national government pupunta. Tama ba? Yung local government, ang inaasahan mo na nandyan. No? Para asikasuhin lahat. Tapos kukulangin sila, pupunoy namin. Pero pag yung wala silang inumpisahan, kami mag-uumpisa. Darating pa lang kami. Di ba? Or dumarating pa lang. Di ba? Saan mo papadala ang tropa? Saan mo papadala yung gamot? Saan mo papadala lahat ito? Kailangan mo impormasyon. Kailangan mo datos. No? Kaya sa totoo lang po, yung sana, no? Lahat mabilis makausap, maliwanag ang sinasabi, no? Wala na tayong, di ba? Hindi na tayo nagdadaldalan, kilos lang ng kilos, kilos sa kilos. Inulit-ulit ko kasi sa lahat ng tumutulong sa atin, ang problema natin ay taong kailangan kumain araw-araw, 1.4 million. Kailangan may tubig, 1.4 million. No? So, swerte nyo, maayos kayo dito, maayos ang ating local government unit, mapapangako sa inyo, mas mabilis kayo babangon. So, iiwan ko na ho yung detalye. Dito ang ating director ng BIFAR. Nandito rin yung ating municipal na social welfare officer. Yung mga detalye na tinatawag na Cash for Work, Food for Work programs, magko-coordinate tayo kung ano ba kailangan gawin dito para, di ba, mabawasan yung kailangan namang gawin ng ibang mga ahensya. Sa ganun paraan, di ba, dalawa tayo, ulit, no? Maski anong bagay naman coordinated yung action natin, mapapabilis natin yung kailangan gawin. Meron talaga kailangan magawin. Katulad yung sa inyo, no? Swerte ho nyo ngayon, yung 20%, merong desisyon ng Supreme Court sa Coconut Levy Fund. Bubuhayin ho natin yung coconut industry talaga no? So maliwanag ho yun. Problema, wala si Secretary Alcala para ipaliwanag kung paano yung program. Pero doon patungo yun. Pinadala naman niya yung BIFAR. No? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dahil 80% ng community, sabi nga ni Mayor, ang nangingisda. No? So yung mga plano nila, yung agaran, tulong, ipapaliwanag niya. Okay? So kung wala na ho tayong ibang pag-usapan dito, ituturo ko lang ho siyempre ibang lugar. No? At ulit, no? Yung pagdating ng mga natural disasters, no? Talagang dasal lang ho ang katapat natin dyan. Pero importante ho na magawa natin yung lahat ng pwede natin gawin. Tulad ng ginawa niyo preventive evacuation. May nakita ko mga bahay nando sa tubig na halos mismo. No? So, siyempre ho, sa ibang lugar ho, parang hindi lang ako magsasalita dahil bilang Pangulo nyo, bawal ako magalit. No? Maski na gano'ng inis ko, daanin ko na lang sa asim na sikmura yung, di ba, parang, wala naman, di ba, ano pa ho ba ang pwedeng gagawin, di ba? Sasabihin mo, ako, may edad na rin ako, 53 ako. Hindi ko maalala kailan ako nakaalala nung storm signal number 4. Pag sinabi sa iyo, ito dadaanan, di ba, ano pa ba gagawin mo? Imbis na makinig, di ba? At kumilos. Pero, sa akin na lang ho yun. Basta sa inyo, no, tuloy nyo yung ginagawa ho nyo, no? Maraming programa nakalaan na, matagal na actually nakalaan. Kumbaga marami-rami na rin tayo experience dito sa, lalo sa rehabilitation effort. Siyempre, Secretary Singson, no? At ating ibang miyembro ng kabinete, ang gusto ko kay Secretary Singson, sabi niya, paano ba natin dadalhin dyan yung kailangan? So, pinilit lang buksan lahat ng karsada. Tapos ito, hindi madali makontentong tao. Imbis na isang karsada o isang ruta ang binuksan, dinalawa na niya. No, kabilaan dulo. So, mas mabilis. Siyempre, by truck, no, mas marami tayong madadala barko, lalo na. Pag aeroplano, medyo limitado. Okay? So, ako humihingi ng pasensya. Talagang napakalawak na lugar. Hindi tulad ng Pablo, more or less na-concentrate sa dalawang probinsya. Dito ho, meron yung diretsyon dito sa Leyte at sa Samar, yeah, western at saka itong eastern, tapos yung buong Leyte. Pero meron naman yung mga napa-evacuate sa ibang mga lugar. Bali, ang dami yung region alam mo nyo yan. So, ulit nasa pagtutulong sa inyo, sa detalye, iiwan ko na ho. Kaya marami tayong kailangan gawin dito. Umpisa na ng mga clearing nga, matanggal ng yero na baka may mabaksakan. Baka meron tayong pwedeng, itong mga classroom mo, maganda pa yung bakal sa gitna No? Baka pwede mauna ng yero dyan kaagad or something. No? Yung mga architect at engineer bawasan natin yung madadamage pa sa susunod na araw, mas konti i-rebuild. No? Okay. So, ulit masa ho kayo, may resources ang pamahalaan, maraming tumutulong sa atin, matino yung mga planong nakalaan na, kukonsultahin kayo sa lahat ito,
Kung sino, kumbaga, di ba? Kung sino ang handa, siya unang makakakuha. Di ba? Kaya ito kailangan namin, o di makakasagot kami, ito darating ang ganitong bagay sa ganitong petsa. Pero yung mga ano kailangan nyo at sasagot sa inyo, inaalam pa ho namin. O di, habang hindi pa nyo alam, at hindi rin namin alam, ano padadala namin sa inyo? Tama? Di ba? Mahirap naman ho, kanya, sa amin ho sa Tarlac, no? Landlock kami. Wala kami storm surge. Wala kami baybayin. No? Ilog lang ho sa amin. No? So wala kami ka-experience dito pag ganito. Pero hinahabol natin lahat, disaster risk reduction. Bawasan ang pinsala kada itong mga dumarating na natural na disasters. Okay? So, sana pagbalik ko dito, malaki ng kaayusan na naabot natin. Hindi ko magkukulang sa inyo ang gobyerno nasyonal na hanapan ng parahan lahat ng kakailanganin nyo. At habang kumikilos kayo ng kusa, lalo na kakagana naman na tulungan kayo. Tama ba? So, sensya na po kayo. Baka hindi ko maabot yung ibang lugar na dadalayan ko itong araw. Dito ako sa ilang araw dito sa, malamang sa gitna ng Leyte at saka ng Samar. No? Hanggang masiguradong nasa maayos na kayo lahat dito. Okay po? Magandang tanghali po ulit.